Ang dalaga ay mula sa Marshall Civilization at maraming cultivators mula sa iba't ibang civilization ang humahabol sa kanya upang agawin ang kanyang suot na robe ng walang konsiderasyon. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang lumitaw si Ming at humarang sa kanilang lahat dahilan upang mapatigil ang paghabol ng ganap. Nagalit ang mga humahabol at nagtaka kung sino ang naglakas loob na pigilan sila ng walang takot. Tumayo ang ating bida sa harap ng dalaga at malinaw na ipinahayag na dapat silang umatras kung ayaw nilang mapahamak at magsisi. Dahil dito ay lalo silang nagalit at hinamak si Ming habang ipinapalagay na siya rin ay mula sa mababang uri ng civilization kaya nakikisali sa ganitong sitwasyon na hindi naman kanya. Sa gitna ng grupo ay may isang lalaking nakilala si Ming mula sa nakaraan kaya agad itong nagsalita at nagbigay ng babala sa iba. Ipinaliwanag nito na nakita na niya ang taong ito noon at binanggit na mabilis, tuso, at mapanganib ang kalaban dahil gumagamit ito ng lason na kayang tunawin ang buong katawan ng walang lunas. Idinagdag pa nito na may kakayahan din itong maglaho ng walang bakas at marami na itong napatay kahit mula sa mas mataas na civilization. Nang marinig ito ay nagduda ang iba at nagtanong kung totoo nga ba ang sinasabi ng lalaki. Ngunit ipinakita ng nagsasalita ang kanyang matinding takot at iginiit na totoo ang lahat ng ito nang walang pagdududa. Sa sandaling ito ay bago pa makapagdesisyon ng iba ay nagpakawala si Ming ng hangin mula sa kanyang bibig na kanyang pinakulayan upang magmukhang nakamamatay na lason. Dahil sa matinding takot ay agad nagpanik ang lahat at naniwalang sila ay aatakihin ng lason kaya nagsimula silang tumakbo palayo ng buong bilis at walang paglingon. Habang umaatres ay nagbanta pa ang ilan na huwag muling magpakita si Ming sa anumang trial ground. Tahimik na napansin ng ating bida ang kanilang reaksyon at napagtanto na ang simpleng panlilinlang gamit ang hangin ay naging epektibo dahil sa kanyang reputasyon bilang gumagamit ng lason na kilala ng lahat. Pagkatapos ng insidente ay lumapit ang dalaga at nagpasalamat ng taos-puso kay Ming sa pagligtas sa kanya. Ipinahayag nito ang kanyang tuwa dahil hindi niya inaasahan na makakatagpo ng kapwa mula sa kanyang sariling civilization sa loob ng trial. Nagtanong ang dalaga tungkol sa pinagmulan ni Ming at kung saang sect ito kabilang. Bilang tugon ay nagbago ng anyo si Ming patungo kay Jiwoo Jiwoo at pinakilala ang kanyang pagkakakilanlan at tinanong ni Ming ang dalaga tungkol sa kanyang pinanggalingan. Nang marinig ng dalaga ang Kishan sect ay agad nitong kinumpirma na dito siya kabilang at natuwa sa ideya na nakatagpo siya ng kapwa-disciple. Dahil dito ay napagtanto ni Ming na tama ang kanyang pagtulong sa dalaga at nagkaroon siya ng pagkakataon na mas makilala ang Kishan sect. Nagpatuloy ang usapan at tinanong ng dalaga kung saang altar kabilang si Ming at kung sino ang kanyang master. Ipinaliwanag ng ating bida na kakapasok lamang niya sa Kishan sect at wala pang altar ang tumatanggap sa kanya dahil itinuturing siyang karaniwan lamang na disciple na walang espesyal na katayuan. Sa kabilang banda ay ibinahagi ng dalaga na wala rin siyang personal na master at hindi siya kabilang sa anumang altar. Ipinahayag nito ang katotohanan na siya ay anak ng pinuno ng Kishan sect at ang kanyang pangalan ay si Wu Shuang kaya hindi na niya kailangan pang sumailalim sa ganitong sistema ng pagpili. Nabigla si Ming sa impormasyong ito at napaisip kung bakit hindi nito ginagamit ang apelyido ng kanyang ama. Ipinaliwanag ng dalaga na ginagamit niya ang apelyido ng kanyang ina upang hindi agad mahalata ang kanyang pinagmulan sa mga hindi niya kilala. Ipinahayag ng dalaga na kung naipadala si Ming sa trial ground ay malinaw na isa itong pambihirang henyo kaya hindi niya maunawaan kung bakit walang altar ang gustong tumanggap dito bilang disciple. Para sa kanya ay mali ang paghusga ng iba at tila hindi nila nakikita ang tunay na kakayahan ng ating bida. Ipinaliwanag ni Ming na hindi mahalaga kung may tatanggap man sa kanya o wala dahil alam naman niyang sapat ang kanyang kakayahan at magtatagumpay siya sa sariling paraan. Gayunpaman ay hiniling ng ating bida na manatiling lihim ang kanilang pagkikita at huwag ipaalam kanino man na pareho silang nakapasok sa trial ground. Sumang-ayon si Wu Shuang at buong katapatan na tiniyak na hindi niya ito ibabahagi kahit pa sa kanyang sariling ama. Ipinahayag din ito na sa kanilang pagbabalik sa kanilang sect ay sisikapin niyang suklian ang kabutihang ipinakita ni Ming sa araw na ito. Ngunit tinanggihan ito ng ating bida at ipinaliwanag na wala siyang hinihinging kapalit dahil iniligtas lamang niya ang dalaga bilang kapwa mula sa Marshall Civilization na nangangailangan ng tulong. Pagkatapos nito ay nagtanong si Ming tungkol sa robe na suot nito at kung ilan ba talaga ang bilang ng ganoong uri ng kayamanan. Ipinaliwanag ni Wu Shuang na sa simula ay iisa lamang ang robe ngunit nang ito ay kanyang nahawakan ay biglang nagkaroon ng 10 kopya na kumalat sa paligid.
Ayon sa kanyang obserbasyon ay tila ipinapamahagi ng Robe ang sarili nito upang hanapin ang tunay na may-ari at kapag natagpuan na ito ay babalik ang lahat ng kopya sa iisang katawan. Idinagdag din niya na nang isuot niya ito ay walang naging reaksyon kaya malinaw na hindi siya ang tunay na may-ari nito kaya dahil dito ay iminungkahi niya na subukan ito ni Ming. Tinanggap ito ng ating bida at naisip na sa kabila ng panganib ay kusa itong ibinigay sa kanya ng dalaga kahit mahalaga ang kayamanan. Nang isuot ni Ming ang robe ay agad na nagkaroon ng kakaibang reaksyon. Biglang nagpakita ng matinding pagbabago at tila may enerhiyang sumisipsip sa katawan ni Beng Ying nang walang tigil. Sinubukan ng ating bida na tanggalin ito ngunit hindi na niya magawa dahil dumikit na ito sa kanyang balat at tuluyang nagmerge sa kanyang katawan ng ganap. Nagulat si Ming sa nangyari at hindi maunawaan kung ano ang nagaganap ngunit unti-unting naging malinaw na ang robe ay hindi ordinaryong kayamanan. Ipinaliwanag ni Beng Ying na ito ay isang hindi pa kumpletong God Treasure na ipinadala sa trial ground bago pa mabuo ang sariling espiritu nito kaya sa halip na magkaroon ng sariling kamalayan ay direktang nagmerge ito sa kasalukuyang divine cloak ni Ming. Sa parehong sandali ay ang lahat ng kopya ng robe na nakakalat sa trial ground ay nagsimulang lumipad mula sa iba't ibang direksyon at bumalik kay Ming upang magsanib at buuin ang orihinal na anyo nito. Nang makumpleto ang proseso ay ang robe ay tuluyang naging bahagi ng kanyang katawan at hindi na makita sa panlabas. Naramdaman ng ating bida ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan at napansin na mas naging angkop ito sa kanyang pisikal na katawan at dahil dito ay lalo pang naging malakas ang kanyang kabuuang lakas. Masaya si Wu Shuang sa kinalabasan at ipinahayag na tama lamang na napunta ang kayamanan sa isang mula sa kanilang martial civilization at para sa kanya ay malinaw na natagpuan na ng robe ang tunay nitong may-ari pagkatapos ng matagal na paghahanap. Nagpasalamat si Ming at ipinahayag na ang robe ay orihinal na napunta kay Wu Shuang ngunit siya ang nakinabang dito. Gayunpaman ay ipinaliwanag ng dalaga na kahit manatili ito sa kanya ay babalik din ito sa tunay nitong may-ari kaya wala siyang pagsisisi at itinuring na lamang itong isang regalo ng kapalaran. Bilang kapalit ay inilapit ni Ming ang kanyang daliri sa noo ni Wu Shuang at ipinasa ang bahagi ng kanyang Buddha's light. Ipinaliwanag ng ating bida na nakuha niya ang kapangyarihang ito mula sa Buddha's pill at makakatulong ito ng malaki sa pagpapalakas ng dalaga sa mga darating na hamon. Sa huli ay pareho silang binalot ng liwanag mula sa teleportation array na magbabalik sa kanila sa kani-kanilang mundo. Napagtanto ni Ming na tila nakuha na ang lahat ng kayamanan kaya malapit nang matapos ang trial at lahat ay ibabalik na sa kanilang mga pinanggalingan. Nagpaalam si Wu Shuang nang may taos-pusong pasasalamat at inimbitahan si Ming na bisitahin siya sa Wu Shuang Palace sa kanilang pagbabalik sa Qishan sect at hindi nagtagal ay tuluyang naglaho ang lahat at ibinalik sa kani-kanilang mundo. Sa simula ng pangyayaring ito ay makikita si Ming na tahimik na nakaupo sa loob ng lobby ng isang hotel habang nag-iisip ng susunod niyang hakbang at tinanong ni Ming kung dumating ba ang Fox Demon God upang makipagkita sa kanya. Ipinaliwanag ni Qiang na 2 beses nang dumating ang Fox Demon God ngunit hindi nito naabutan si Ming kaya umalis din matapos magtanong sa mga naririto. Idinagdag pa niya na nagtungo na ito sa Qinlong Academy upang doon makipagkita sa kanyang elder. Samantala ay ibinahagi rin niya ang tungkol sa Flying Bear God na nagsabing mabuti na lamang at napatay niya ang Demon God dahil kung hindi ay siguradong babalikan siya nito para maghigante dahil nakita nito ang kanyang mukha nung ninakawan niya ito ng kayamanan. Pagkatapos nito ay nagtanong si Ruzu sa kanyang master tungkol sa susunod nilang plano. Ipinaliwanag ni Ming na babalik sila sa Qishan sect dahil kailangan niyang harapin ang isang taong nagpapanggap bilang young master doon. Ayon sa kanyang paliwanag ay ang Peking Long Xiaobai ay matagumpay na nakapagtatag ng sarili bilang young master kaya kailangan niyang mapalapit dito upang malaman ang tunay nitong layunin at plano. Sa gitna ng usapan ay biglang kumilos si Xiaobao at mabilis na lumapit kay Ming hanggang tuluyang pumasok sa kanyang damit nang walang babala. Napansin ito ng ating bida at agad niyang naunawaan na nais nitong manatili sa kanyang tabi at dahil dito ay pinayagan niya itong manatili dahil alam niyang makakatulong ito sa paghahanap ng mga kayamanan. Matapos ang lahat ay agad na nagtungo si Ming sa isang bilangguan nang walang pag-aalinlangan. Sa pagdating niya ay hinarang siya ng 2 bantay at tinanong kung saan siya pupunta dahil hindi basta-basta pinapapasok ang kahit sino sa lugar na ito. Ipinakita ng ating bida ang isang liham at ipinaliwanag na siya ay naririto para sa cleaning duty.
Idinagdag niya na wala siyang pagpipilian dahil bilang isang inner disciple ay kinakailangan niyang tapusin ang mga itinakdang misyon at dahil matagal siyang nawala ay naubos na ang mga madaling misyon kaya ang natira na lamang ay ang paglilinis ng bilangguan. Ipinaliwanag din niya na ang natitirang misyon ay kabilang sa mga mapanganib na misyon at wala na siyang ibang mapagpipilian kundi tanggapin ito ng buong katapatan. Dahil dito ay pinayuhan siya ng mga bantay na maging maingat dahil ang mga bilanggo sa loob ay lubhang mapanganib at marami na ang hindi na nakalabas ng buhay matapos pumasok. Sa kabila ng babala ay nagpasalamat si Ming at nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng bilangguan habang hawak ang kanyang walis. Sa loob ay sinalubong siya ng magulong eksena kung saan ang mga bilanggo ay nagbibitaw ng kung ano-anong salita at panunukso ng walang hinto. May ilan na tinatawag siyang gwapo, may iba na inaakit siya. At may ilan ding nag-aalok ng pera upang mapalapit siya sa kanila. Ngunit hindi pinansin ng ating bida ang kanilang mga sinasabi at tahimik na nagsimulang maglinis habang maingat na pinagmamasdan ang paligid. Napansin niya ang isang bilanggo na may suot na malalaking kwintas na tila may kaugnayan sa Buddhism at nagbibigay sa kanya ng kakaibang anyo na nangungusap ng awtoridad. Sa gitna ng kanyang paglilinis ay lumapit si Ming sa parehong bilanggo at nagsimulang magsalita ng mahinahon. Ang matandang bilanggo ay nagsalita kay Ming ng kalmado at mahinahon tulad ng isang disiplinadong Buddhist master na may matibay na kontrol sa sarili at sa kanyang mga emosyon. Dahil dito ay unti-unting tumahimik ang lahat ng iba pang bilanggo at nakinig sa kanilang pag-uusap ng may interes. Habang patuloy sa paglilinis ay ipinaliwanag ni Ming na ito ay kanyang misyon kaya kinakailangan niyang tapusin ang misyon kahit hindi niya ito gusto. Nakinig ang matandang master at pagkatapos ay nagtanong kung alam ba ni Ming na may 9 na disciple na ang namatay sa lugar na ito habang gumagawa ng parehong misyon. Nagulat ang ating bida at nagtanong kung ang mga bilanggo ba ang pumatay sa kanila. Ngumiti ng bahagya ang matandang master at ipinahayag na hindi mga bilanggo ang may gawa kundi siya mismo ang buong lakas na pumatay sa kanilang lahat ng isa-isa. Idinagdag pa nito na ang kapalaran ni Ming ay pareho rin at dito na rin ito mamamatay ngunit ipinakita rin ito ang kakaibang interes na nais niyang mabuhay si Ming dahil nagustuhan niya ito. Dahil dito ay nagtanong si Ming kung totoo bang pakakawalan siya ng matanda dahil sa sinasabi nitong paghanga sa kanya. Ngunit sa halip ay sinimulan ng matandang master ang kanyang maingat na panlilinlang at hiniling na sabihin ni Ming ang kanyang pangalan. Ibinigay ng ating bida ang kanyang pangalan at sa sandaling ito ay malakas itong inulit ng matandang master habang ginagamit ang kanyang mapanganib na demonic technique. Agad na naramdaman ni Ming ang kakaibang puwersa na humihigop sa kanyang enerhiya at tila hinihila ang kanyang kaluluwa palabas ng kanyang katawan ng walang pagtigil. Pinanood ito ng ibang bilanggo at ipinahayag na muli na namang may mabibiktima ang matandang master na kilala sa pagkuha ng kaluluwa ng kanyang mga biktima. Para sa kanila ay isa lamang itong libangan at wala silang pakialam sa mangyayari. Habang hinihigop ng matandang master ang enerhiya ay ipinahayag nito ang kasiyahan sa lakas ng kaluluwa ni Ming na tila hindi pa niya naranasan noon. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay biglang huminto ang proseso at tila naubos ang enerhiya na kanyang hinihigop ng walang dahilan. Nagulat ang matandang master at hindi maunawaan kung bakit walang nangyayari gayong dapat ay tuluyan na nitong nakuha ang kaluluwa ni Ming. Ngunit sa isang iglap ay namatay ang master dahil sa atakeng ipinadala ni Ming na diretsyong tumama sa katawan ng matanda ng tumpak at mabilis. Sa kabilang banda ay ang ibang bilanggo ay nagulat din at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa kanilang pagkamangha ay napagtanto nilang ang matandang master ang siyang nasawi sa halip na si Ming. At naisip nila na imposibleng mangyari ito dahil hindi kailanman pumapalya ang teknik ng matanda. Ipinaliwanag ni Ming na noon ay dinala siya ng kanyang guro na si Gong Sun sa iba't ibang lugar kung saan natutunan niya ang maraming teknik kabilang na ang ganitong uri ng demonic technique na gumagamit ng pangalan upang kunin ang kaluluwa ng biktima. Dahil alam niya ang mekanismo nito ay nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon at mapatay ang matandang master ng walang labis na pagsisikap. Matapos nito ay tinapos ni Ming ang paglilinis sa unang palapag at nagpa siya na magpatuloy sa ikalawang palapag ng bilangguan. Ang ikalawang palapag ay lugar kung saan nakakulong ang mga babae kaya nagpatuloy ang ating bida upang tapusin ang kanyang misyon ng buo. Habang pababa siya ay napansin niya ang mabahong amoy na nagmumula sa paligid at napagtanto na matagal nang hindi nalilinis ang lugar dahil walang nakaabot sa pangalawang palapag dahil sa unang palapag pa lang ay nabibigo na sila sa kanilang misyon.
Sa pagdating niya sa ibaba ay napansin ng mga babaeng bilanggo ang kanyang presensya at agad na nagpakita ng kasiyahan at interes. May ilan na tumawag sa kanya at sinubukang kunin ang kanyang atensyon ngunit hindi ito pinansin ni Ming at nagpatuloy lamang sa kanyang misyon ng walang pagtigil. Sa gitna ng kaguluhan ay may isang babae ang biglang naghagis ng kanyang panty palabas ng selda at buong kahindik-hindik na hinikayat si Ming na kunin ito para sa kanya. Nang makita ito ay nagulat si Ming at nagtaka kung ano ang ginagawa ng mga babaeng bilanggo sa lugar na ito. Napansin ng Invisible Sword ang kakaibang asal ng isa sa kanila at ipinahayag na ang dalagang ito ay lubhang mapanganib at walang hiya sa kanyang kilos. Sumang-ayon si Beiming at kinumpirma na hindi ordinaryo ang babaeng ito at may nakatagong kapangyarihan. Hindi sumagot si Ming ngunit naramdaman ng inis sa loob at sa halip na lumapit ay ginamit ng ating bida ang kanyang walis upang pulutin ang damit at ibalik ito sa loob ng selda ng maayos. Dahil dito ay nagreklamo ang dalaga at ipinakita ang kanyang pagkainis sa paraan ng ginawa ni Ming na tila winalang bahala siya. Habang nakaupo ay bigla itong naglabas ng isang maitim na anino mula sa kanyang bibig na may layuning umatake kay Ming. Ipinakita nito na sapat na ang distansya upang maabot si Ming ngunit sa sandaling tumama ang anino sa katawan ng ating bida ay agad itong naglaho dahil sa lakas ng kanyang enerhiya na hindi mapigilan. Hindi nagtagumpay ang dalaga at sa halip ay napansin nito na ang katawan ni Ming ay naglalaman pa rin ng purong yin energy, isang tanda ng kanyang kakaibang kalagayan na bihirang makita. Dahil dito ay lalo pang naging interesado ang mga babaeng bilanggo at nagsimula silang magsalita upang makuha ang atensyon ni Ming. May ilan na nag-aalok ng aliw, may iba na tumatawag sa kanya, at ang iba ay patuloy na nang-aakit ng walang hiya. Ngunit hindi pinansin ng ating bida ang kanilang mga sinasabi at ipinagpatuloy lamang ang kanyang paglilinis ng tahimik. Habang naglalakad ito ay napansin niya ang isang babae at napagtanto ni Ming na tila pamilyar ang dalaga sa kanyang paningin. Naalala niya ang isang nakaraang pangyayari kung saan nakilala niya ito sa Tiaingong sect sa isang pagtitipon kung saan maaaring makipag-ugnayan at pumili ng mapapangasawa. Sa alaala na ito ay naalala ng ating bida na ang dalaga ay minsang nagpakita ng interes kay Ming ngunit tinanggihan ito dahil sa masamang hinaharap na maaaring mangyari para sa kanila. Dahil dito ay nagulat si Ming kung bakit muli niyang nakatagpo ang dalagang ito sa loob ng bilangguan kahit na naputol na ang kanilang ugnayan noon. Lumapit si Ming sa dalaga at ipinahayag na nagbago na ang kanyang anyo kaya hindi siya agad makilala. Ipinaalala niya ang kanilang unang pagkikita at ang mga pangyayaring naganap noon sa bamboo forest upang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling ito ay nakilala rin siya ng dalaga at kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan ng walang alinlangan. Ibinahagi nito na siya ay si Bizuzin, isang disciple mula sa Taiyin sect. Ipinaliwanag ni Bizuzin na ang kanilang sect ay sinalakay ng Kishan sect kung saan pinatay ang kanyang ama at siya ay dinakip at ikinulong. Idinagdag pa nito na pilit siyang pinapasali sa kanilang sect ngunit patuloy siyang tumatanggi kahit sa kabila ng pressure. Ipinaliwanag ni Zuzin na dahil sa pagtanggi niyang sumali sa Kishan sect ay ikinulong siya dito sa loob ng isang mahabang taon. Nais niyang makapaghiganti sa kanila ngunit hindi niya kayang tanggapin ang ideya na sumapi sa sect na walang awang pumatay sa kanyang ama. Narinig ito ni Ming at kinwestiyon kung sapat ba ang kanyang lakas upang harapin ang Kishan sect ng direkta. Sa pag-iisip ng ating bida ay naalala niya ang tunay na ugali ng dalaga na mabait at mahinahon kahit sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan at dahil dito ay nagpasya siyang tulungan ito na makalaya sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Ming na mahina pa ang lakas ni Zuzin kaya hindi nito kakayanin ang direktang paghihiganti sa kasalukuyan. Naisip niya na mas mainam na kausapin si Wu Shuang upang makatulong sa pagpapalaya sa dalaga dahil magiging mas madali ito sa tulong ng kanyang malawak na impluwensya. Ipinahayag ni Zuzin ang pag-asa na makakalaya siya at nagtanong ng may luha kung totoo bang matutulungan siya ni Ming. Ipinaliwanag ng ating bida na kailangan muna nitong magpalakas at maabot ang antas ng martial god upang magkaroon ng kakayahang makapaghiganti dahil kung hindi ay hindi nito matatalo ang kanyang mga kalaban. Dahil dito ay napaluha ang dalaga at nagpasalamat ng taos-puso sa tulong na ibinibigay ni Ming na walang kapalit. Ipinakita ng ating bida ang kanyang malasakit at ipinaliwanag na ginagawa niya ito dahil alam niyang mabuti ang kalooban ng dalaga at hindi siya karapat-dapat sa kalagayang ito. Matapos nito ay mabilis na nagbago ang eksena at nagtungo si Ming sa ikasyam na palapag ng bilangguan na matatagpuan sa ilalim ng lupa.
Napansin niya na puno ito ng mga talisman at may iisang selda lamang kung saan nakakulong ang isang tao na tila may malaking kahalagahan. Napagtanto ng ating bida na ang nakakulong dito ay hindi ordinaryo dahil sa kakaibang antas ng seguridad na nakapaligid dito. Ngunit bago pa siya makalapit ay may isang tinig ang tumawag sa kanya at tinawag siyang kaibigan. Nagulat si Ming at nagtanong kung sino ang nagsasalita at kung bakit siya tinatawag. Ipinahayag ng nakakulong na siya ay si Tianji, na kilala sa Tianyuan rank list bilang isa sa pinakamalalakas na martial god sa buong kontinente. Ipinaliwanag ni Tianji na siya ang ikatlong pinakamalakas sa hanay ng 10 martial god at kilala sa buong Tianyuan continent. Dahil dito ay nagulat si Ming at hindi agad makapaniwala sa kanyang narinig na tila imposible. Nagtanong ang ating bida kung paano nagawa ng isang napakalakas na tao na makulong sa ganitong lugar nang walang kakayahang makalaya. Ipinaliwanag ni Tianji na siya ay nalinlang ng pinuno ng Qishan sect na nag-imbita sa kanya upang makipag-usap ngunit sa halip ay naglatag ng bitag at siya ay nahuli at ikinulong ng walang pagkakataon na makalaya. Idinagdag pa nito na hindi siya palalayain hanggat hindi siya sumusuko at sumasali sa kanilang sect ngunit pinili niyang manatili dito kaysa isuko ang kanyang prinsipyo at dangal. Sa kabila ng paliwanag ay nagduda si Ming at umatras habang ipinapahayag na hindi siya basta-basta maniniwala sa ganitong kwento. Para sa kanya ay kung tunay ngang ganito kalakas si Tianji ay hindi ito basta mahuhuli at makukulong ng kahit sino. Ipinahayag ni Tianji na maaari siyang tanungin ng kahit ano upang patunayan ang kanyang lakas at pagkakakilanlan ng walang itinago. Sinubukan nitong hikayatin si Ming na lumapit pa sa kanyang selda upang mas malinaw silang makapag-usap ng detalyado. Ngunit nanatiling maingat ang ating bida at hindi agad lumapit kahit sa kabila ng pagkukumbinsi ng nakakulong. Sa halip ay ipinakita niya ang kanyang kaalaman tungkol sa lakas ng mga nangungunang martial god at binanggit na siya na nasa ikatlong ranggo ay nasa ika-4 na antas ng immortality stage. Dahil dito ay tinanong ni Ming kung paano naging posible na madaling mahuli at makulong ang isang taong may ganitong napakataas na antas ng kapangyarihan na dapat ay hindi kayang pigilan.